Kung ang content monetization ni Meta ay through invitation, ano ang dapat gawin? Kung ang content monetization ni Meta ay through invitation, narito ang mga dapat natin na gawin natin, no? Lalo na yung mga baguhan tulad ko. O matagal ako pero hindi pa ako na-invite. So ito lang ating dapat gawin para ma-invite tayo. Una, tumutok sa paglikha ng mataas na kalidad na content. Siguraduhin na ang iyong content ay original, nakaengganyo at may halaga sa iyong audience. Original talaga. So talagang yung mukha mo nakaengganyo at saka yung may halaga sa audience. So ang content either informative, nakakatuwa, funny, comedy, or naglalaman ng tutorial. So yung makapagbigay yung ang audience ay magkaroon siya ng importansya sa content mo. Di number 2, magkaroon ng malakas na presensya sa social media. Palakasin ang iyong presensya sa mga platform ng social media tulad ng Facebook, Instagram at YouTube. Siguro dito papasok yung hindi lang sa Facebook, magkaroon ka din ng account sa Instagram at saka YouTube. Pwede mo yung i-connect yung mga social media mo through your link, no? So pwedeng ganun para makita din yung mga post mo sa Facebook, doon sa Instagram mo, o kaya sa YouTube, o kaya sa Twitter, no? So ganun. Number 3, magtayo ng malaking audience. Magtrabaho upang makakuha ng maraming followers at engagement sa iyong content. So dito na siguro papasok na hindi ka lang gawa ng quality content, kundi nag-engage ka rin sa mga audience mo. O kaya sabi nga nila, yung mga videos na pumasok sa timeline mo kailangan mo ring panoorin at magkipag-engage, no? Then sumali din sa mga Facebook groups, yung mga laking Facebook groups. Yung iba nga yung may mga puhunan o may ikapuhunan ay talaga in-advertise nilang kanilang account. O depende sa iyo yun kung kaya mo. Pero kung talagang yung content mo ay talagang ma-enjoy ang tao, may matutunan siya, talagang lalaki ang account mo, yan ay profile man o kaya ay page, no? So yan ang number 3. Okay, number 4, sumunod sa mga patakaran ni Meta. Siguraduhin na ang inyong content ay sumusunod sa mga patakaran ng Meta para sa content monetization. So mayroon silang policy, so lahat ng video mo kailangang sunod sa policy ni Meta. So kung hindi, talagang ma-delete yan o kaya ay ma-plug content at hindi ka ma-monetize. Ako mayroon akong ganun, nasa spam, nasa inbox ko, pero niresolve ko naman, kaya naghihintay na lang ako sa karagdagang tools ni Meta kung ibibigay. So number 5, mag-apply para sa monetization program. Kung mayroong application para sa monetization program, siguro din na ikaw ay nag-apply at sumusunod sa mga kinakailangan. Pero kahit ilang beses ka bang nag-apply, kung talagang through invitation, so maghintay ka lang. Susundin mo lang yung 1 to 4. Darating talaga ang panahon na talagang ma-invite ka, no? Mga karagdagan tip, mag-ingat sa mga scam. Huwag magbigay ng personal o financial information sa mga hindi kilalang tao o website. Yung mga nag-alok na pataasin daw yung views mo at saka followers mo, engagement mo, baka scam yan. So mag-ingat, lalo na mga foreigner, no? Yung mga banyagang tao, hindi mo kilalang tao, kahit Pinoy pa yan, basta nag-alok ng mabilisang pagtaas ng engagement at saka followers at saka views na mag-imbis ka ng pera. Walang ganun. Number 2, magbasa ng mga review at testimonial. Basahin ng mga review at testimonial mula sa ibang mga content creator, na nakuha ng imbitasyon sa content monetization. Ang dami kong sinundan, pinanood, so talagang na-inspire ako sa kanila, no? So talagang maghintay lang tayo, darating din ang tamang panahon para sa atin, okay, diba? Then number 3, magtanong sa Meta support. Kung mayroong mga katanungan o problema, magtanong sa Meta support para sa tulong. So yung report the problem. So lahat ng pwede kang mag-email, no?
para masagot yung mga katanungan mo. Sa pamagitan ng pagsunod sa mga hakbang at tip na ito, maaari kang makakuha ng imbitasyon sa content monetization ni Meta. Pero lagi, ang pinaka maganda talaga na daily upload, then high quality content, depende sa needs mo or depende sa hilig mo. Pwedeng random videos, pwede ding talagang mayroon kang specific content o needs. So depende yan sa hilig mo at sa nais mo at sa ka-interest mo. Basta maliban sa sinabi na gagawa ng quality content ay makipag-engage sa mga kapwa content creator. Okay, sana ay may natutunan kayo sa aking na-share ngayon na mga tips at huwag kalimutan na i-follow ang aking FB account, Joel Isidro Garcia. Gandang araw po sa ating lahat.